papel man lang. Ito yung listahan ng aral natin. Ganito kasi Brad, hindi lahat ng tao. Wait lang kasi Brad, hintayin niyo ako magsalita. Wait lang. Kasi ganito, Hindi lahat Brad, ng tao ay nakakaunawan ng Biblia. Yun kasi sa 19. Hindi lahat ng tao nakakaunawa ng kasulatan nito. Hindi lahat ng tao nakakaunawa ng salita. Pero bakit wala kayong listahan ng aral? Oo. Kahit katikism man lang or kahit Listahan man lang. Listahan na. Yung mga INC may pasugo. Yung Baptist meron din silang doktrina na in-establish diyan sa internet. Ang dami. Yung mga born again, meron silang fundamental belief na Bible alone, yung mga solas. Sa inyo, wala man ako narinig, ginalistahan nyo ng aral. Anong nangyari sa inyo? Wala naman talaga. Wala kasing listahan ng aral eh. Yung listahan ng aral namin nasa Biblia. 4:24 ng 1. Ang Diyos ay Espiritu. Makinig ka sa akin. Yung YouTube bro, anytime pwedeng iban yan sa Pinas. Tignan mo nga yung TikTok, binan yan sa Amerika. Kung yung aral nyo nasa YouTube lang lahat, tapos magkaroon iban ng Pilipinas yung YouTube, ditanggal lahat ng aral nyo. O yan, matitira mga CD. Kung mabura yan, yung mga DVD player, o yung Facebook, kung mabura din yan. Asan na yung aral nyo? Sinasabi nyo. Nasa Bible. Sinasabi nyo kasi na puro mali yung kayo na mas madaming mali eh. Sigurado ba sabi ng kayo Diyos, bro na debate na ito yan. yung tanong, seryoso ba kayo na talagang sinisigurado nyo na debate daw naka-inline dito sa Bible? Uncle, debate daw. Debate? Naman ng debate bro, anong paksa bro? Debate daw. Yung pinakamabigat na paksa bro. Pinakamabigat mo na. Ano ba? Pinakamabigat, patunayan mo na totoo ang rebulto, patutunayan ko naman na mali. Sige, ganito. Patutunayan ko na ang rebulto namin ay kinasihan ng Diyos. Ang aral namin patungkol sa rebulto ay kinasihan ng Diyos. Batay sa Biblia, letra por letra. Kasaan mo? Sige, patutunayan ko naman na mali ang rebulto. Alright. Rebulto namin ha, hindi yung rebulto ng kung sino-sino ha. Baka mamaya, rebulto ni Jollibee yan bro eh. No? Sige, common sense na lang. Baka mamaya kasi rebulto ng Jollibee yan. Kasi merong rebulto si Jollibee sa Jollibee. So, wala na kaming kinalaman doon. So, okay. Game, Brother Nash. Ready ka ba ngayon? Pwede. Sige. Okay na. Countdown ko na, Uncle. Ako na lang. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13, no showdowns. Back to you, Admin Nash. Alright. Okay na? Ano ka doon? Ako sangayon ako dun sa rules. Sangayon ka doon, Brother Adrian? Okay na, Brad. Alright. So, okay, Brother Nash. Bigay mo na yung 10 minuto. Kahit nga 8 minutes lang eh. 8 minutes lang ba? Baka nagmamadali ka bro, 8 minutes na lang. So, 10 minuto. Sige, 10 minuto na.
Laro-laruin natin kasi ulit-ulit na to. I think yung mga masugid nating tagapakinig, kabisado na yung stand natin eh. Pero sige, Brother Nas, 2 minutes, bro. Go ahead. Alright. So patutunayan natin, no, napunta siya sa, actually tinanong natin siya kung anong gusto niyang topic. So as usual, rebulto, no. So patutunayan natin na ang rebulto ng mga Katoliko ay kinasihan po ito ng Diyos, yung patungkol sa aral at doktrina patungkol sa rebulto ng simbahang Katoliko. At ating kaibigan po ay isang nagsusuri. As I think sana hilutin siya ng yung puso niya, no, nagabayan ng banal na Espiritu Santo para man lang at least pag nilay-nilayan niya itong mga talata na ating ilalatag ngayon sa gabing ito. So ito po yung aking stand. Dito po ko hugot ng stand dito sa Isaiah 19:19, 20:21. So baka hindi mo pa to alam, bro, i-take note mo, no? Kasi bago pa lang to sa pandinig mo, kasi never ko dong narinig kay Eliseo Soriano. Basa, ito. I think yung mga dati na nanonood sa akin, kabisado na to eh. So para to sa benefit ng mga kausap nating Protestant, no? In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. So meron daw isang altar sa araw na yaon, in that day. Hindi niya sinabing in this day eh. In that day. So future event to, no? Sa time na Isaiah nung sinulat niya, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. At monumento ng Panginoon, capital L. Bisabihin, true God to, no? So tandaan natin, sa Old Testament, hindi naman binigay ang kautusan sa Ehipto. Ibinigay lang po ang kautusan ng Diyos sa mga Israelita. Kung magtataka kayo, bakit Egypt ito? Kasi hindi pa po ito nangyari sa time ng Old Testament, no? Na ito po yung nangyari kung kailan po, anong sabi dito, magkakaroon daw ng letra por letra ng altar at ano pa, at ng rebulto ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Kailan po ito natupad? Nung nagkaroon na po, nagdala po sila ng rebulto doon sa Ehipto, no? Nung mga Katoliko, no? Kasi ang sabi ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa, no? At itong rebulto na to, nadala-dala ng mga Katoliko doon sa Ehipto. Ano bang purpose nito? Bakit daw magkakaroon ng altar doon at rebulto ng Panginoon? Sabi dito, it shall be for a sign and a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay tanda at patutuo sa Panginoon. So kaya pala maglalagay ng altar doon at rebulto sa mga taga-Ehipto. Kasi ito ay tanda at patutuo sa Panginoon. For they shall cry to the Lord, para pag sila daw ay iiyak sa Panginoon, no? Padadalan sila ng tulong ng tagapagligtas, kung may kinalaman pa sa kaligtasan, at tagapagtanggol. Ha? So shout out sa mga na umiiyak, mahilig umiyak sa harapan ng altar at rebulto ng Panginoon, no? Talagang biblical po ang inyong ginagawa. Naka-prophecy po sa Old Testament pa, no? Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. So talaga makikilala. Hindi sinabing, hindi naman ganyan ang mukha ni Kristo. Tanungin mo, anong mukha? Hindi na naman pala alam. Hindi nyo pala kilala. Sabi dito, makikilala sa pamamagitan ng rebulto. Hindi sinabing makikilala na kailangan gagamit pa tayo ng, meron ka bang picture ni Jesus Christ? Meron bang photographer doon? Anong mga katuwiran yan? Pwede naman ukitin, di ba? So at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon sa pamamagitan ng altar at rebulto niya, lalo yung rebulto niya, di ba? Sabi dito, in that day, and the Egyptian shall be known by the Lord, at kikilalanin na rin sila ng Panginoon. Kaya nga padalan sila ng tagapagligtas pag umiyak sila doon sa altar at rebulto ng Panginoon. And in that day, sa araw na, in that day na na magkaroon ng altar at rebulto, sa verse 19. And shall worship Him, as sila'y sasamba sa Kanya, Him, sa person, saan? Sa Lord, with sacrifice and offerings. Matinding klase ng pagsamba to. With sacrifice and offerings. And they shall make vows to the Lord. Kaya nga yung mga vows namin, yung mga sakramento namin, lagi kami nakaharap sa isang altar at rebulto ng Panginoon. Pag kami mamamanata, pag kami ay mangangako, pag kami isusumpa, sa kasalan, sa binyagan, di ba, sa kumpisalan. Di ba, ito letra po letra, di ba?
So ito po, yung aral ng simbahang Katoliko na hindi alam ng mga protestante. Di ba? O sinong mas magaling sa amin ni Soriano? Ito nang sinasabi ko. Ako, hindi ako yung pinakamagaling sa Katoliko. Mahina lang ako kumbaga sa level. Mas marami magagaling sa akin. Pero ako yung pinakamahina sa sundalo ng Diyos. Kahit ako yung pinakamahina, ako na yung pinakamalakas sa pinakamalalakas ng kalaban. Kaya ko nang talunin ang kahit na sinong kinikilalang malakas ng kabilang kampo. Kasi nasa panig ako ng katotohanan. 'Di ba? Ito ang tunay na sundalo ng Diyos. Sabi ni Kristo, pinipili ko ang mga mahihina para talunin ang malalakas. Talo ko na si Soriano. Siya yung kinikilalang sugo na mga to eh. Kumbaga, feeling nila si Soriano sobrang galing talaga sa buong mundo. Feeling nila si Soriano henyo eh. Ipalit na lang kaya si Soriano kay ano eh. Kumbaga, ang kinikilalang matalino sa buong mundo ng mga tao, sino ba yun? Si Nikola Tesla. Pero dito si mga MCGI, mas matalino pa si Soriano kaysa kay Nikola Tesla. Tapos tatalunin ko lang, no? Basahin ko kay Soriano to. Itong talata ako na to. Tingin nyo, kaya na matatalo ko ni Soriano? Letra por letra to? Papaano? Di ba? Sa inyo tinuruan kayo ni Soriano. Tinuro sa inyo ni Soriano ang lahat hanggang sa mamatay siya. Kung namatay talaga siya, no? Kahit wala tayong makitang bangkay. Talunin nyo ko. Kasi wala na si Soriano. Hindi yung magpapalusot kayo na, tapos na yung debating, tapos na yung, ano ba yun? Anong palusot nyo? Tinapos na daw ni Soriano yung panahon ng debate. Baka susunod, second coming na. Wala na palang debate. Yan na naman yung mga bulaang propesiya nyo. Puro mga kabulaan ng propesiya. Mayroon pa kayong ganun, tinapos na ni Soriano ang debate. No? Ibig sabihin, hindi na tayo gagamit ng logic. Wala na pala magdidebate eh. Di ba? Yung aral nila, no? Nasabi, tapos na kasi yung panahon ng debate, tinapos na si Soriano. Wow! No? Ang galing nyo talaga mga MCGI, tinapos nyo na yung panahon ng mga debate. Ibig sabihin, tinanggalan na kayo ni Soriano o tinanggalan na kayo ng puno nyong karapatang makipagdebate. Ganun lang yan, mindset lang kayo. Sinasabi lang ng puno nyo, huwag na kayo makipagdebate kasi pag natalo kayo, baka ma-convert kayo sa Katoliko. Mawawalan ako ng kita, mawawalan ako ng customer ko. 'Di ba? Na mag-aano sa akin, bubuhay sa akin. Pambili ko ng yung mga alam mo yung mga gamit ni ano pangalan doon, yung artista na yun, para si Cardo Dalisay. Meron pa nga siya big bike, ang laki. 'Di ba? Ano naman trabaho niya? Simulat sa pool, ang yaman niya, 'di ba? Meron pa kayong bar sa may Brazil. Tama ba 'yon? Kung ikaw ay isang religious group o religious dapat ang ginagawa mo, do it for the glory of God. 'Di ba? Kung talagang ikaw ay isang reliyosong tao, religious personnel, at ikaw ay isang makadiyos na tao, lahat ng mga gagawin mo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung mga gawain nyo, mayroong bar. Alam niyo ba kung sinong unang nag-imbento ng bar? Yung mga satanista po, nag-imbento sila ng bar, ng beer house. Ba't may bar doon yung beer house yun, may mga alak yun eh. Kaya nga beer house. Pupunta ka doon, mag-inom ka sa area, yung sa Brazil. Di ba, may ganyan yung MCGI eh. Di ba, pa? Dito sa Pilipinas, nagparada kayo ng rebultong kalabaw. Hindi naman kalabaw yun, si Baphomet yun, si Moloch yun eh. Di ba, si Satanas yun, yung pinaparada nyo rebulto ng kalabaw. May mga bulaklak pa, nalayan nyo ng bulaklak, prenosisyon nyo. Sabi ni Soriano, pag prenosisyon, sinamba. Kung hindi sinamba, ialis nyo yan. Kayo, sinamba nyo kasi prenosisyon nyo, binuhat nyo, pinaglingkuran nyo. O ano pa, yung rebulto ng leon, si Satanas din yun eh. Mukha bang kabanal-banal tong leon na to? Yung bungi na leon, ito yung lion's head, no? Na rebulto na pinarada nyo, prenosisyon nyo, no? Pinaglingkuran nyo, kasi prenosisyon nyo, sinamba nyo. O sino pang sinamba nyo? Si Soriano rin, sinamba nyo eh. Busa mo yung camera, no? So, sayang, no? 21 seconds o 21 seconds na lang para mamaya ipapakita ko, no? So, focus tayo, no? So, si Soriano din, sinamba nyo.
Meron akong ebidensya dito kasi niluhuran nyo. Mantakin mo habang kumakain. No, nakaupo, ang sarap ng kain. Yung isang tao, ginawa niyang lamesa. Pinaglingkuran nyo eh. Nakaluhod yung isang tao, hawak-hawak yung tinapay. Si Soriano nakashades kain ng kain. Inayaang mangawit yung kanyang tauhan. Meron bang ganyan yung pare namin? Meron bang ganun yung mga papa namin? Meron bang ganun na paglilingkuran mo? Yung papa namin, talaga yakapin ka lang yan. Hindi sasabihin, di, lumuhod ka sa akin. Paglingkuran mo ko, punasan mo yung katawan ko. Si Soriano, no? Meron pa siyang tagapunas ng katawan. Pambihira naman yan. Tapos dukhang pantas. Ecclesiastes 9:15. Dukhang pantas. Tapos merong assistant, tagapagpunas ng katawan. Yun yung nirape niya. Kaya siya nagpunta ng Brazil. Oo, di ba? So hanggang dito na lang guys, no? Sana marami kayo natutunan. So game na. Adrian, lakas Game ang na. mag-boses mo ha. Naririnig mo ako, Brad? Yan, naririnig Naririnig na kita. kita. Ang sabi mo kanina, Brad, ang rebulto patotoo sa Panginoon at tagapagligtas. Yun yung sinabi mo kanina. Tama ba ako? Tinatanggap mo ba yun, kapatid? Brad? Mali. Yung rebulto, patotoo, ang tagapagligtas, yung papadalahan ka ng tagapagligtas, hindi ka papadalahan ng rebulto. Makinig ka muna nga. Anong grammar ka? Yung rebulto, wait lang, Makinig ka nasagot muna, na. 20 Wait lang seconds. kasi. Bro, meron 20 seconds bro. Nagsabi Meron ako 20 na- seconds bro eh. Narong grammar ka. Basahin mo mabuti. Yung rebulto, tanda yun patotoo sa Panginoon. Testimony to the Lord of Hosts, letra por letra. Pag umiyak ka doon, papadalan ka ng Diyos ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Hindi ka papadalahan ng rebulto. Doon ka lang iiyak sa may rebulto. Kasi patotoo nga testimony to the Lord. Ang linaw naman niya masyado. Yung letra por Next letra. question bro. Next question. Paki-unmute. Unmute bro, naka-mute ka. Mag-unmute ka. Pa-unmute bro, 20 seconds kasi dapat patapusin mo ko pagka nagsasagot na ako para hindi ka i-mute. Yun ang rules. Bro, mag-unmute ka. Yan, tanong na. Brother Adrian, magtanong ka na po. Baka may lakad ka pa. Okay na? Sige. Sabi mo kasi kanina yung rebulto patotoo. Di ba? Tama. Patotoo. Tama. Tama ba? Para pag tinitignan mo yun, makilala mo ang Diyos. Tama ba ako? Tama. Basahin ko. Sabi dito, it Tama. shall be for a sign and a Sige, testimony wait lang. to the Lord of hosts. And the Lord shall be known Hindi, by wait lang. Wala namang nakalagay. Wala Bro. naman nakalagay dyan ang rebulto. 20 seconds. Bro, may 20 seconds siya. Nagdidebate ka ba? Nagsabi ka pa, may debate ka kanina, parang hindi ka marunong bro, parang duda ako eh. So, ganito bro, napanduda kasi. May 20 seconds siya bro. 20 seconds siya bro. Huwag ka sumapaw. No? Babasahin ko yung letra por letra para sa'yo. Sabi dito sa letra por letra, it shall be for a sign and a testimony to the Lord of hosts. Sabi dito sa 21, and the Lord shall be known by the Egypt sa Tagalog at makikilala nila ang Panginoon. Tinagalog ko na lang bro. Bakit hindi mo naintindihan eh? Next question bro. Wala naman nakalagay na rebulto dyan eh. Ang sabi dyan, Panginoon. Bro, ang tanong, magtanong Hindi ka ko bro, alam wag ka kung magkubo. Tanong, gawin mong tanong. Wait Babasahin lang, ko sa'yo yung moderator's repulto. time. Moderator's time. Bro, wag ka magkomento bro, magtanong ka lang. Yung ginagawa mo, nagko-komento ka. Ang gawin mo, magtanong ka. No? Magtanong ka bro. Ulitin ko ha. Tagalog, magtanong. Tanong lang bro. Mute ka. Wait lang, salita ko ng salita dito. Naka-mic pala. Sige, tanong ko, Brad, dito. Tingnan mo, Brad, yung tawag ko sa'yo, pero hindi kita kapatid sa pananampalataya, di ba? Ay, nire-respeto naman kita. Salamat. Sabi mo kanina, makikilala ang Diyos sa rebulto at makikilala ang Diyos sa altar at rebulto. Tama. Saan mo nabasa yun, kapatid? Eh di binasa ko Saan mo to. nabasa, kapatid? Oh, makinig ka na. Sasagot na ako bro. Mamumute ka na naman pagka sumapaw ka. Sabi dito,
In that day there shall be an altar, merong altar of the Lord, altar ng Panginoon in the midst of the land of Egypt. At ano pa? And a monument of the Lord. Monumento ng Panginoon. Sa Strong's Concordance, sa usage, yung matsebo, standing image, nakatayong larawan. Libulto. Monumento, letra por letra, a statue commemorate to a famous or notable person. Libulto ng Next Panginoon. Anong kanyan, Brad? Anong parts ng Biblia? Babasahin ko sa Tagalog. Bro, Oo. Ah, Tanong, sige, Duway Rhymes version, Isaiah 19:19. Sa Hebrew, pag binasa mo sa Tagalog yan, bantayog. Pero sa Hebrew, yung Hebrew niyan, ito, basahin ko ha. Isaiah 19:19, Hebrew, matsebo, yan o, matsebo. Ano yung matsebo? Standing image, nakatayong larawan. Ayan, ribulto. next question. Next question mo. Brad, haligi yan eh. So, basahin ko. Bro, Sa araw bro, na yun, bro, ay wag kang magkakaroon isang dambana ng ulitin ko, ha? sa Panginoon. Ulitin ko, huwag kang magkomento, magtanong ka. Nakamute ka, bro, ha? Ano Sagot- kalalaban ng tanong. debate mamaya, bro, kung ganyan? Tanong bro, wag ka mag-comment. Wag ka magpayag, magtanong ka pa lang. Paano ko sasagutin yung... Nagko-comment na din kayo. Ang sabi mo kanina, mas matalino ka kay Soriano. Yes, Di ba? mas Kahit hindi matalino ito yung kay topic. Soriano. Gusto talakayin to eh. mas Matalino matalino ka kay talaga. Brother Eli. Tama ba? Tama. Ngayon, kung mas matalino ka sa kanya, ano yung history ng Katoliko na natalo si Brother Eli? Maglabas nga kayo. Maraming beses nung sinabi niya, Sa ilang tinanong, Katoliko na yun, tinanong siya, makinig ka. Wala. Makinig ka, sasagutin kita. Tinanong siya ng SPMS, na miyembro ng Catholic Church, layman lang yon, kung sino ang founder ng Catholic. Ang sagot ni Soriano, hindi ko alam kasi hindi pa ako buhay noon. Yan pa lang ibig sabihin ng history, pag-aaral sa history. Kaya nga meron tayong tinatawag na history, kahit hindi ka pa buhay, pwede ka mag-aaral. Anong sagot ni Soriano? Hindi ko alam, hindi pa ako buhay eh, hindi pa ako pinanganak eh. Kung sino ba naman nagkalat ng kabubuhan niya sa bansang Pilipinas, meron bang ganong sagot? O mas matalino Next siya sa question, akin? bro. Hindi ako ganun. Okay na? Okay na? Next question. Okay na, Brad? Hindi. Alam mo, Brad, mali yung sagot mo. Tanong. Kasi tinanong ko yung... Magtanong ka lang, bro. Mute kita, ha? Mga moderator sa ako muna magsalita. Wait lang Ang kasi. trabaho mo. Bro, takot wawarningan kita ulit, ha? Sa bate eh. Wawarningan Gamit kita, ha? nag-mute? Ang trabaho mo, bro, magtanong. May i-mute talaga kita na sa rules and regulations natin. yan. Tatanong ako kaso nag-mute ka. Bro, ang ginagawa mo, nagko-comment ka na, hindi ka na nagtatanong. Hindi ako nagko-comment Nagko-commentary na. Sinasabi Hindi ka- mo, mali yung kausap mo, mali ka. Walang ganun, bro. Side comment yun, bro. Ang gawin mo, magtanong ka lang. Okay? Tanong. Kasi kanina, mas matalino ako kay Soriano. Tanong na, magtanong ka na. huwag Tanong mag- na! Mas matalino nga ako, Tanong ko nga Soriano. sa'yo. Last warning to, bro, ha? Last warning. Isa pang beses na sawayin kita, bro, sisipain kita, ha? Guys, yan ba yung turo ng Katoliko? Sumisipa? Bro, Relax last ka lang warning kasi. na to, ha? Relax ka lang kasi. Magtanong ka lang kasi, bro. Magtanong Hindi ka pa ako na. tapos tatanong, namimute na ako eh. Hindi ka kasi nagtatanong, nagko-comment ka. Wait lang kasi Gawin ah. ang tanong. Sinasabi ko muna yung sinabi mo bago ako magtanong. Kasi Sige, pag nagtanong sige na, ako, sige na. sinabi mo, Premise pa sasabihin lang. nyo naman. Sabi mo, Diba? mag-premise ka. Ito, premise. Ganon. Mag-ano ka kasi. Parang di ka marunong magdebate. Anong hindi Sige marunong? na. Sige na. Yan na. Huwag nyo naman na yun. Sige na, tanong na. Ang sabi mo kanina, mas matalino ako kay Soriano. Eh, tanong ko Oo. sa'yo. May isang Katoliko na ba na nagwagi sa debate kay Brother Eli? Tanong ko sa'yo. Ikaw, Sabi ko nga, yes. Nakatago ka naman Sabi sa ko, parador nun yes. O, mainig ka labas mo. muna. Matahimik ka muna. Sasagutin kita. Yes, tinalo nga siya ng St. Peter Men's Society. Ang tanong sa kanya, sino ang founder ng Catholic Church? Ang sagot ni Soriano, hindi ko pa alam kasi hindi pa ako pinanganak. Eh di ba sagot yun ng kabubuhan? Eh di ba meron tayong tinatawag na history? Eh di ba nag-aral sana siya ng history? Kahit hindi pa siya buhay, pwede niya pag-aralan through history? Eh di kabubuhan yun, hindi naman yung sagot ng nag-aaral. Ang bihira. Yun yung sagot ko Okay, sa'yo. next. Elementary, talo Okay. siya. Okay, next question. Last final question na to, ha? Alam mo, Brad, hindi ka bobohan yun, Brad.
Ikaw yung Magtanong ka lang bro, magtanong ka lang. sumagot Magtanong lang ka siya lang. ng diretso. At Magtanong saka ka yung lang topic bro, natin dito, magtanong. at saka yung topic natin dito, hindi Magtanong naman ka lang, si bro. Brad Ayan. Riley. Ang topic, Bro, magtanong ka lang, huwag ka maglabas ng sama ng loob. Magtanong. Magtanong ka lang, Sagot mo mamaya naman. mo na ilabas yan. Hinanaing mo. sino na Brad? Ikaw naman, di ba? Magtanong, final question mo na yan bro. Final question na yan, boss. Pwede ka na magpahayag. Final question ko. Hindi, dun muna ako. Mayroon ba kayong may pakita na tatalo si Brad? Dun sa part na yun, oo. Kasi sinagot naman eh. Hindi ko alam porket sinabi niya hindi ko alam eh. Hindi niya na alam. Hindi naman ganun yun eh. Sabi Ano niya, na? Bro, Tanong Sa huwag parts ka na, di ba? magpahayag. Anak ng kagaw ka naman, oh. may parts ba yun? Yung parts lang yun eh. Hindi naman whole debate yun eh. Kung whole debate ang Tanong. pag-usapan, talo pa din. Tanong. Bro, hindi ko alam kung ang MCGI ba, bobo ba talaga? Ang sabi ko, magtanong. Hindi ko sinabi magpahayag ka ng sama ng loob mo. Magtanong ka. Tanong. Tanong bro, magtanong. Mamaya ka na maglabas ng sama ng loob, Brad. Tanong ka na. muna. Nakamute ka ha. Kita, katoliko kalaban yan nun eh. Tanong. Meron ba, sabi mo, pinalakas. Pinalakas ka, di ba? Tama. Ikaw yung pinakamalakas, di ba? Hindi. Sabi mo kanina, nakalista dito. Oh. Ang sabi ko, ganito, no? Pinipili ng Diyos yung mga taong mga mahihina para pahiyain ng malalakas. Sa amin, ako yung pinakamahina. Pero pag nilaban ako sa inyo, kahit si Soriano, kaya kong ilang paso. Sabi ko nga sa'yo, yung sagot niya kanina, yung sagot niya sa laban ng Katoliko, St. Peter Men's Society, no? Sino ang founder ng Catholic Church? Ang sabi ni Soriano, hindi ko alam kasi hindi pa ako pinanganak. Isa yan nga, nagkalat ng kabubuhan sa bansang Pilipinas. Ano bang tawag sa history? Pag sinabing history, kahit hindi ka pa pinanganak, kahit pitos ka pa lang, kahit hindi ka pa umiiral, pwede mo yung pag-aralan sa pamamagitan ng history. Ayan yun, bro. Time. So, Sagot na kita. Adrian, magpapahayag ka na ha. Ito na, pagkakataon mo na maglabas ng sama ng loob, bro. So, yan ha. Bibigyan kita ng 10 minutes, bro ha. Latag ka, bro. Go ahead. O sige, wait lang Brad, wait lang. Sandali ang class mo muna, Brad. Kunin ko lang ulit yung sana yung Biblia ko dito. Kala Nawala. ko ba may debate ka mamaya, bro? Madaliin mo na. Baka ma-late ka sa debate mo mamaya. Wait lang, Brad. Nasaan na yun? Ayun. Okay na, nandito na. Sige, 10 minutes, bro. Go ahead. O, 1, 2, 3, go. Okay na. Ang sabi 1, 2, kanina 3, nito, 4, go. ang sabi ni Brad kanina, si Brad, ano pangalan nito? Boy Letra. Si Letra na lang. Sige. Sabi kanina ni Boy Letra, habang nagpapaliwanag si Boy Letra, inasa isang sitas lang sa. Ganun ba yung dapat pag-unawa ng Biblia? Hindi ganun, kapatid. Kasi ang Biblia, madaming sitas yan. Hindi ka lang bumabase sa isang sitas. Dapat madaming sitas. Tama ba? Ngayon, ganito ang sabi sa Jeremias 10:2 hanggang 5. Ganito ang nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng mga lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nangalupaypay sa mga yaon sapagkat ang mga kaugalian ng mga bagay na walang kabuluhan sapagkat ang paghatol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng puputol. Diretso natin sa kanilang ginagayakan ng pilak at ang ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at mga panukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at mga nagsasalita na kinakailangan ano to? Dito lang. Nalabo yung Biblia ko. Pasanin sapagkat hindi makalalakad. Yung mga kahoy pala yun, hindi pala makalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti.
Ano kaya to? Walang magagawang masama at wala ding magagawang mabuti. Basahin natin sa Jeremias 3:9. Ganito ang ating mababasa. Jeremias, where are you? Jeremias. Mag-isa lang kasi ako eh. Saan yung Jeremias dito? Jeremias 3:9. 3:9. Ganito ang sabi sa Moderators time. Bro, huwag ka magmumura dito. nangyari- Bawal dito yan, bro. walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos, yan. Na ang lupain ay nadumhan at niyang sumamba sa pamamagitan ng bato at kahoy. Ano to? Ano kayang bato at kahoy to? Basahin natin sa Deuteronomio 5:7. Ganito ang nakasulat. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o na nasa ibaba ng lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Yung mga Katoliko, yumuyuko rito eh. O paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. Magdaramdam pa lang Diyos pag may sumasamba sa nilalang kaysa sa lumalang. Na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak at ikatlo at ang ikaapat sa salin na nangapupuot sa akin at pinapakitaan ko ng kawaan ng libo-libong umiibig sa aking at dumutupad sa aking mga utos. Ang kakalapay, libo-libo yung tumutupad sa utos. Pero kung mababasa natin sa unang hari 18 hanggang 20, yung kay Elias, nung yung ribulto na ba doon, pero yung napakamali talaga yan. Kahit anong katwiran mo, mali talaga. Imagine mo, sabi ng iba nire-respeto ko lang ika. Tanong ko, yung image nire-respeto. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Brad, yung magulang mo nire-respeto mo ba? Okay, nare-respeto. Yung picture ba nila, nilalagyan mo ba ng kandila? Hindi. Yung image ngayon nilalagyan ng kandila at niyuyuran pa. Kung mabasa ko sa Biblia, tanungin mo ako mamaya, showdown tayo matatapos. Sabi dito sa awit, 115 sa 4 hanggang 8, ganito ang ating mababasa. Awit, where are you? Dito. Lang. Awit 115. Sanay. 115:4. Ganito, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto na yari sa kamay ng mga tao. Kanilang Diyos pala ginawa ng tao 'di ba? Sila'y may mga bibig. May bibig pala Ngunit sila hindi nangangasalita. Hindi pala nagsasalita yung tao yung Diyos pala nito may bibig pero hindi nagsasalita. May mga mata, mayroon sila, ngunit hindi nakakakita. May mga mata pero hindi nakikita. Kahoy na ginuhitan Diyos nila sabi dito Diyos pero small letter D. Ngayon, basahin natin sa 6. Sila may mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi tatanga. Mga katatangan, may mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi nakakakalakad. Kaya pala hindi nakakalakad kasi nakasulat na dito sa Jeremias 12 hanggang 5 na binubuhat ng mga tao. 'Di ba? At ayaw ng Diyos ng ganun sapagkat ang pagload para mo lang sinasamba kasi sabi dito sa awit 95 hanggang 95 sa ang pagload ay pagsambi. Yun ang nakasulat doon pero ngayon kahit anong katwiran mo, bawal pa din ang ganun. Dahil ayon sa Biblia, isa lang ang dapat mong sambahin, ang Ama. Isa, at ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit Diyos din ay si Kristo Kasi nakasulat din sa Filipos 2:5 hanggang 8 bagamat sa nasaan yung Diyos, ay hindi na rin ganap ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Kaya pala,
naging tao si Kristo dito sa lupa, pero Diyos siya, hindi siya pangkaraniwang tao. Kaya okay lang nasambahin natin si Kristo kasi yung sabi dito, sumampalataya kayo sa Ama at sumampalataya naman kayo sa akin. Di ba? Ganito. Ang Diyos hindi po literal na nakikita katulad ng rebulto. Kasi nakasulat dito sa Biblia, basahin natin ng 4:24 ng Juan. Ganito ang nakasulat. Basahin natin. Juan. Asan ka na? 4:24. Pasensya na kapatid, mahirap maghanap ng Biblia. Yung kapatid dito kanina, si brother, anong pangalan nito? Ulit? Si brother kanina, nagpaliwanag, iisang sitas lang ang binasa. Ang Biblia, hindi ka dapat ganun kapatid, dapat magbasa tayo ng whole ng Biblia kasi hindi lang naman dun sa Isaias di ba? Basahin ko mamaya sa bagong tipan na bawal talaga ang ganun, tribulto. Ang ganito ang sabi sa 4:24 ng Juan, sa 9:1. Ang Diyos ay espiritu ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kaniya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at katotohanan. Katotohanan pala, hindi kasinungalingan Ang sabi kasi ng Biblia, huwag kang gagawa. Gumawa naman. Kasinungalingan yan. Malaking paabang sumasamba ka dyan, nagkakasala ka, magbago ka kapatid. Hindi dapat ganyan ang pagsamba sa Diyos. Dapat ang pagsamba sa Diyos, ang Diyos ay espiritu, nananahan sa liwanag na di malapitan. 6:16 ng unang Timoteo, nakasulat yun. Di ba? Ang Diyos ninyo nalalapitan, nahahawakan pa May mga bibig pero hindi nakakasalita. Sila may mga kamay pero hindi nakakahawak. Sila may mga paa pero hindi nakakapaglakad. Ano yan kapatid? Ang sabi kasi dito sa Biblia, sa Levitico 26:1, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ano tong mga Diyos-Diyosan? Kasi dito sa mundo, ang Diyos ng Iglesia Katolika Apostolika Romana napakadami Ang Diyos naman talaga na tunaw ay iisa. Pero kayo, iba-iba ba yung muka? Sigurado na ba kayo na yun ang muka ng ating Panginoong Jesucristo? Mahaba ang buhok? Ang utos ng ating Panginoong Jesucristo maikli ang buhok ang lalaki at ang babae naman ay mahaba. Yung mga di ko may baligkas yung mga imahe magkakaiba yung muka. Merong may oblong, merong iba. Ano yan? Magkakaiba. At sinasabi mo, napik mo kanina si Brother Eli na mali-mali daw ang utos. Ikaw ngayong mali-mali niloloko yung mga tao. At sabi mo pa kanina na mababawasan siya ng customer. Ikaw ngayon, wala naman mga papa sa Roma na nagsabi na ang aral ng Diyos ay walang bayad. Sino bang nagsabi nun? Si Brother Eli lang naman Wala namang sinabi yung papa sa Roma na ang aral walang bayad Yung kasal, may bayad sa inyo. Binyag, may bayad. Pag namatay, may bayad. Lahat na lang may bayad. Time. Yung kasi. Time na. Ayun. Game na bro. 10 minutes, go. Alright. Sinabi mo kanina, mga Katoliko yun. O isa-isahin ko lahat ng talata mo, dadagdagan ko pa. Sa Levitico 26:1, Deuteronomio 4:16, sa Hukom 17:3-4, Ikalawang Hari 21:7, Isaiah 42:14, Jeremiah 10:14, Isaiah 45:20, o Ikalawang Hari 21:7, at lahat ng talata dito patungkol sa Diyos-Diyosan, showdown. Meron bang sinabi dyan na mga Katoliko yan? Sinabi mo kasi kanina, mga Katoliko, showdown. Pag may nabasa ka, talo ko. Wala namang Katoliko kasi hindi naman Katoliko ang sumasamba sa larawan Pati naman yung mga taga-ibang bansa Si Buddha. Next question. Kakampi pa Sunod na na tanong. Next question, napakabuti mo bro. Salamat. Sabi mo kanina sa New Testament, papatunayan mo, bawal ang rebulto, sinitas mo sa New Testament, Juan 4:24. Meron bang sinabi dyan, letra por letra, na bawal ang rebulto? Pag may nabasa ka, talo ko. Letra por letra. Kung mabasa ko, hindi sa 1:4:24. Hindi, Kung dito may muna mabasa tayo, ko- Juan 4:24 muna. Hindi sa Pagsamba sa Espiritu 1:4:24. katotohanan. Hinanda ko tong Wait season na, to para sa'yo. Moderators time bro. Moderators Pag may time. mabasa ko, talo ka na. Bro, Brother Adrian. Hindi, showdown na to para matapos Brother na agad. Adrian. Wag ka mag-amok, bro Adrian. No? Ganito, makinig muna kayo sa akin. Moderator ako ha. Ganito, sige. maraming salamat sa'yo, Brother Adrian, dahil napakabuti mo, dahil lumamin ka kanina. So, ang gagawin mo ngayon, bro,
kung ano yung tanong niya, yun lang yung sasagutin mo. Huwag mong babaguhin yung tanong niya kasi karapatan niya yan eh. Oras niya to eh. Wala Oras naman niya to. akong binago eh. O ngayon, okay na bro. Mamaya ka na mag-form ng question. Yung question ko yung problemahin mo, bro. Bro, hayaan mo siya mag-form ng question niya Hindi ko bro. naman Yun- problema yung tanong mo. Easy naman yan. Pang grade 1 naman yung tanong. Sige, dahil magtanong ka na sa grade 1, Uncle Boy Letra. Go ahead. Alright. Ito, ulitin ko, focus. Ginamit mo si TAS 1424. Oo. No? Meron ba nakasulat diyan na bawal ang rebulto? Pag may nabasa Wala. ka, talo ko Wala akong mababasa sa 1424. 424. Pero sa ibang sitas, meron. Kung mabasa ko, talo ka na. Hindi, dito lang muna sa 1424. So wala pala, no? Alam mo, yan pa yung Okay. turo sa Susunod na tanong. Huwag ka na Next question na tayo, sumasabi yan. Pag wala kang mabasa, Kasi iba't ibang sitas ng Ano Biblia. na? Kasi sabi sa 4, sabi sa Gis 4 ng unang, 4 Gis ng Teka lang. unang Korinto. Hindi, huwag kayo Next- higit sa mga bagay na susulat. Next question na tayo, bro. Kasi next question na, next question Wait lang, na. Uncle Boy Letra, wait lang ha. Brother Adrian, pag sinabi ko next question, okay lang ba tahimik ka na tapos pag the next question na bro? Next question. Okay. Next Sige, question showdown na tayo. nga. Showdown na. Sige na, showdown na. Dito na tanong ko, makinig ka muna. Yung larawang inanyuan na binanggit sa Exodo 20 verse 4 to 5, Levitico 26:1, Deuteronomio 4:16, Kama 23, Kama 25, Deuteronomio 5:8, Ikalawang Hari 21:7, Jeremiah 14. Ano sa wikang Hebrew yan? Yung larawang inanyuan o yung rebulto dyan? Ano sa wikang Hindi ko Hebrew? alam. Hindi ko alam. Di mo ba gusto mo ba mag-Hebrew? Naiintindihan naman sa Tagalog. Sunod na tanong. So, yung Oh, next nilalatag, question. yung nilalatag mong rebulto, hindi mo pala alam. Yun yung sagot. Anong hindi ko alam? Alam ko nga larawang inanyuan. Ano ba yung sabihin nun? Gusto mo pa mag-Hebrew? Hebrew ka ba? Tagalog na lang, magtagalogan tayo ngayon. Tagalog naman tayo parehas eh. Tagalog. Aware ka ba na ang unang lengguwahe ng nakasulat sa Bible, Greek, Hebrew at Latin, Jan 19:20? Hindi naman Tama. Tagalog. Tama. So, ang aral nyo pala, nakabatay lang sa Tagalog. Hindi. Ayan. Next question. Ulitin ko. Ano sa wikang Hebrew yung larawang inanyuan sa Exodo 20 verse 4 to 5 tsaka Deuteronomio 5:8? Hindi ko alam. Hindi naman ako nag-aaral ng Hebrew. So yun nga, Next naglalatag ka ng yung nilalatag mong talata, hindi mo talaga alam yun, no. Confirmator Gusto mo, lipat tayo sa lingwa, Ilocano. Gusto mo? Ano, objection, Mr. Moderator. Hindi po Ilocano yung tinatanong ko, no. Sunod na tanong, saan sa Bible Wala akong biglang na Hebrew. Gusto ko basahin sunod na tanong, Kung yung mababasa aral mo- nyo nakabatay sa kung mababasa mo Ilocano, sa Hebrew, Kapampangan, Bisaya, saan sa Bible yon? Yung mga sinaunang Kristiyano gumamit nun. Kasi diyan kayo bumabatay. Hebrew. O sa Hebrew. So aware ka ba na ang ibig sabihin ng pesel dun sa larawang inanyuan from the word pakal, ito ay rebultong Diyos-Diyosan o karumal-dumal to? Aware ka Hindi ko ba? alam. Hindi mo Hindi alam? ko alam. Hmm. Sinasagot ko ng diretso, hindi ko Sunod alam. na tanong. Ano ang tawag namin sa rebulto namin? Banal, santo, o karumal-dumal? Rebulto, santo. Santo. Rebulto. Si Satanas ba? Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan si Satanas? Oo. 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 Si Hindi Satanas naman ba rebulto si tatawagin Satanas mo? eh. Sunod na tanong. Ganito, may bibig si Sige. Satanas pero nagsasalita. Yung tinutukoy dito, may bibig pero hindi nagsasalita eh. May tenga si Satanas pero nakakarinig. Pero yung Mamaya tinutukoy na yan. dito, Sunod na tanong. sa Biblia, 4:24 ng unang Korinto, na binulag ng Diyos ang sanibutan ng pag-iisip ng mga tao na ito. Sige, Sunod sige na tanong. Lakay, next Kung si question, Satanas Lakay. ay Diyos-Diyosan, pwede ba natin siyang tawaging santo? Hindi. Oh, di pala. Tanto Pag na sinabi kasalanan. bang santo, di ba pag sinabing santo sa Diyos yon, banal sa Diyos yon, yes or no? Hindi. Saan nakasulat? Na pag sinabing santo hindi sa Diyos?
Di ko alam. Next question. Di ba ang pinaka most holy, ang Diyos, siya ang nagpapabanal ng lahat ng bagay. Ikaw to sa inyo, most holy father. Wala nang tila sama. Kundi, Sunod na tanong. Ito bang picture ni Soriano, may bibig hindi nakakakita, may mata hindi nakakarinig? Ito ba, pag kinausap ko ba to, Oy Soriano, yung picture mo, ito ba ay makakapagsalita ba to? Ipapakita ko dito Palakayan ako Papost mo na, Mr. Moderator. Sige bro, nakapost yung time mo. Teka lang So, sabi mo, ang rebulto, may mata hindi nakakakita, kaya Diyos-Diyosan. Ito ba, yung mata ba nito nakakakita? Bro, ulitin ko yung tanong, yung mata ba nito nakakakita? Cute. Bro, Adrian, nandiyan ka pa ba? Ba, gusto mo Bro sagutin? Adrian, sagot na. Kala ko ba hindi ka tatakbo, bro? Bro, ang cute, oh. Bro Adrian, anong nangyari sa'yo bro? Papost yung time. Baka may ginawa lang bigla. Yan na. Ito na nga ba yung sinasabi natin. Sabi mo kasi, may mata hindi nakakakita, kaya Tapos Diyos-Diyosan. yung time mo, bro, ha? Adrian. hindi. Pero wala ka Hindi naman nakakakita. pakialam sa may pakialam ka naman sa rebulto, di ba? Iniluluhuran mo pa nga Di ba? So, yan may mata hindi nakakakita. Sunod na tanong, sabi mo, yung nasa reno namin, iba-iba yung muka, tapos kulay itim pa, di ba? Ito ba't kulay puti? Kulay pintura. Si Soriano ba kulay pinturang puti? Bro, Hindi ako nagsabi. hindi, tinatanong kita kung si Soriano ba kulay pinturang puti. Kasi Hindi tinatanong nga, ko, sabi mo kasi hindi ka mukha. Kapita, Royal. Niruruhul. Teka lang. Sige. Sa pagluhod. Hindi Nawawala naman, kaya hindi ang naman. signal bro. Sabi mo, pag mahaba buhok, Diyos-Diyosan. Eto, mahaba buhok. Binasa ko lang yun Hindi, sabi mo, pag mahaba pag mahaba buhok, Diyos-Diyosan. O mahaba buhok, Diyos-Diyosan ba to? Ang haba ng bigot. Seryoso tayo. Bro, sumagot ka. Hindi pa ako tapos. Bro, hindi pa ako tapos bro. Sabi mo, pag mahaba buhok, Diyosan. Kasi mahaba buhok. Niluluran. Ito ba, Diyos-Diyosan ba to? Sumagot ka muna dito. Diyos-Diyosan ba to? Bro, sumagot ka. Hindi pa ako tapos. Kaya mag-mute mo na yun. Mag-mute mo na. Hindi ko muna. Mag-mute kayo, mag-mute. Sige. Mag-mute kayo. Gagasi ko muna. May debate tayo. Pakinggan muna, guys. Focus muna, focus. Focus muna. Bro, sabi mo, mahaba yung buhok, kaya Diyos-Diyosan. Ito mahaba buhok. Diyos-Diyosan na ba to? Hindi naman mahaba buhok ni Soriano, di ba? Bro, sagot. Adrian, sagot ka muna, Adrian. Alam mo ka, Adrian, bro. pati pagdating sa reliyon, wala yung tao. Next question na. Ang bira. Buisit ka. Sabi mo niluluhuran. Ba't niluluhuran? Dinalayan pa ng pagkain. Ito na, sorry. Ba't niluhuran niyo si Soriano? Pinaglilingkuran niyo pa? Ginawa niyo lamesa yung tao? Pambira. Ayan. Bawal ng Diyos na kanyan. Yung anong katwiran, kahit akala ko ba ikaw yung pinakamagaling dyan. Teka bro, Wala ka naman pakisagot Talo ka naman ng isang bate. Mute ko muna ha.
Mute mo na kita, Adrian. Kasi Pipitsugin na. Wala naman eh, sabi mo. Pero, hina siguro ni Adrian, bro. Sakit dyan ko kanina. Game na bro. Ano na? Bira. hindi ka to. Tinanayan ko. Hindi, kung mapatanong Kaya nga sagutin mo to. edit ng ganyan. Hindi to edit. Kayo nga tawag niyo sa Bira. Kanina edit yun. Ito hindi edit to. Niluran nyo. O ano yan? Di ba pag load yan, pag lilingkod yan, pwede naman niya ipatong sa lamesa yan eh. Di ba? Common sense. O ba't yung pinaglingkuran? Wait lang. Ibig sabihin kung niludan ko ba yung jowa ko, sinasamba ko na. Oo, Ganun ba yung ibig Eh, mong sabihin? kaaral nyo yan eh. Sagutin mo na lang. Jowa mo ba to si Soriano? Ang ibig mong sabihin, pag jowa lang ang dapat magluhuran. O, sunod na tanong. Jowa ba niya yan? Hindi. Sabi mo, jowa lang ang dapat nagluluhuran eh. Binibigyan ko lang yan. Nag-load din ako, Kaya tapos tanong ko, binibigyan ko. sagutin mo. Jowa niya ba si Soriano? Bakit niya niluhuran? Hindi. O bakit niya niluhuran? Hindi niya naman niya pala jowa yan. Di ko alam. Ay, di mo na alam. Next question na tayo. Next question na. Ay, sasakit dyan ko dito eh. Nangyari. Sabi mo, may paa, may kamay, hindi nakakalakad. O tanong, bakit yung Hindi ako imahe ni nagsabi ng Soriano, Biblia. may ulo, walang paa? Paano to makakalakad? Hindi. Hintayin niyo ako mag-explain kasi. Kaya nga, Pag-explain tanong ko, niyo. sabi mo kasi Yan ang kanina, baso ang ko eh. Diyos-Diyosan, may paa, hindi nakakalakad, may kamay, hindi nakakagalaw. Ang tanong ko, ito, ulo lang to. Bakit walang paa? Ulo lang ba si Soriano? Di ko alam. Paano to Next lalakad? question. Hindi naman sinasamba yan eh. Ang ibig ko sabihin yung sinasamba. Ah, yung sinasamba. Okay, eto. Hindi naman sinasamba yan eh. Ako. Yan o. Yan, sinasamba. Bakit nyo sinasamba? Hindi niya naman sinabi na sambahin si Soriano eh. Yun Hindi, eh. ito nga Yung sinamba loko-loko nga yan yung eh. TV na Hindi may naman. ano. Kamiyembro Wala. nyo to. Katoliko ba Adrian. magganyan, gagawang ganyan sa harapan ng TV? Sige nga. Adrian, pakisagot na Magbigay lang kayo tayo. ng ebidensya na membro yan. Ang ebidensya namin, ganyan talaga Kaya nga, ginagawa magbigay kayo ng ebidensya na membro yan. Ang ebidensya nga ito, tuwing worship nyo, nakaharap kayo sa TV, doon kayo nag-worship sa harapan ng TV. Eh yan, ano ba yan? Nandyan yung mukha ni Soriano, nakaano pa, nakangalong baba. O bakit nyo sinamba? Nasa Bible ba yan? Alam mo kapatid, kung magpakita din ako ng picture na niluluran din ng Hindi, mga pare. sagutin mo muna to bro. Sagutin mo muna. Bakit nyo sinamba? Di, Sagutin mo na. pag may pakita ba akong image na niluluran din ng pare? Bro, ito Ay, muna. sagutin mo na Sagutin yung mo. tanong. Pag may pakita ba akong na image na niluluran ng pare? Tagtabak, Bro, sagutin mo. Pag may mo, makita. Sabi ko, sagutin mo muna yung tanong. Moderator's time. Sagutin mo yan bro. Mamaya ka na magpakita. Sasagutin ko Mamaya ka yung na papakita magtanong, mo. bro, kasi ang ginagawa mo, nagtatanong ka sa kalaban mo, eh, ang oras mo sumagot. Bro, asan ka na bro? Na, para mataas na. Salitan niyo ako. Kung may pakita ba ako na Hindi ka nga may lumuhod magpapakita sa isang ngayon, bro. tao sa Roma na Bro, Magsasagot ka pa trabaho nga. ka sumagot sa tanong. Ako muna, iisa bro. yan eh. Kayo madami eh. Ako lang mag-isa kalaban mo. Kung may pakita ko, talo na. Mamaya, paipakita mo. Kung may Ito muna, pakita ako, ito mo talo. naintindihin mo. Ito mo naintindihin mo bro. Sumagot ka. Dalawa Pwede ka pa kayo naman surrender eh. nagsasalita dyan eh. Kakalo ko ba isa lang? Moderator ang Eh, may moderator nga bro. Talaga magsasalita Akala ko yung ba, moderator. akala ko sa isa lang magsalita. Oh, sabi Ba't mo, nakikirama pag hinahalikan, yung sinasamba. moderator. Bayad yata Sunod na natin tanong. eh. Binayaran Bakit? natin eh. Gago. Bakit nyo sinamba yung mic? Ebidensya yan ha? Hindi, may moderator ba na mas madaming sinasabi kaysa ikaw? Hindi, magsagot ka. Bakit nyo sinasamba yung mic? Hinahalikan nyo. Hinahalikan ng miyembro. Hindi ba to miyembro? Founder nyo to ha? Bro, wag ka muna tumawa. Kung ibig sabihin- Bro, ayan. O, inawat ko ha. O, yan. Ibig sabihin pag inalikan mo rin yung anak mo sa noo, ibig sabihin sinasamba mo din? Yung jowa ko, hahalikan ko. Ang tanong, Hindi, jowa pag niya ba yung anak yung mo ba mic? hinalikan mo sa noo, ibig sabihin Kaya nga, sinasamba mo. makinig ka muna.
cuts off the photo lang yan. Makinig May ka video muna. na ganyan, cuts off the Yung, photo. yung jowa ko, pwede kong halikan. Ang tanong, jowa ba ni Soriano yung mic? Oh, ayan, nakapikit pa nga. Hindi. Mid feelings pa yung paghalik. Oh, eto pa oh. Ang dami pa Hindi. dito. Aware ka ba na nag-procession kayo ng rebulto ng kalabaw? Aware ka ba dito? Hindi. Hindi, bawal nga sa amin rebulto eh. Aso hindi mo alam to, bro. Ngayon alam mo na. Hindi. O ebidensya. MCGI. 100. MCGI, Wala po, Piyesta okay. ng Diyos. O may ebidensya na ako. O yan na, kayo yan ha. O rebulto ng kalabaw. Alam yan. Alam mo to? Wala namang Diyos-Diyosan ako eh. Katoliko lang naman ang meron eh. Hindi yan oh. Hindi. Hindi yan Katoliko. Piyesta ng Diyos oh. MCGI. Diyos nyo pala to. Piyesta ng Diyos. Kalabaw, may sungay. Si Baphomet. Hindi naman niluran. Hindi naman niluran Hindi, yan eh. kanina niluhuran. Ito naman, prosesyon. Prosesyon to, At di ba? least hindi niluran. Piyesta to eh. Kayo lumulod pwedeng- kayo sa mga pwedeng magkakaiba i-prosesyon. eh. At sabi ng Biblia Pwedeng dito, i-prosesyon. ang sabi ng Biblia dito, Kailan dito sinabi rin ni eh, huwag Soriano kang na magkakaroon ng ibang pwedeng Diyos i-prosesyon? sa harap ko. Huwag May kang turo kasi magagawa para Soriano sa na nakawang inanyuan, makinig nakawang ka sa muna. anumang mga bagay. Sabi Makinig dito ka sa muna. Deuteronomy, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kayo Bro, huwag kang focus. gagawa para sa ng narawang inanyuan. Kayo gumawa Wave kayo. na, wave na. Bro, Wave na bro. Mute ka na bro. Ako na, rebattle na ako. Mute ka na. Hindi, lang, hindi mute ba, ka hindi na. balance. mag-mute ka na bro, magre-rebat na siya bro. Oo, ni-winave ko na yung ano ko. Magre-rebattle na ako. Tapos mamaya tanungin mo ko kung ano mang ilalabas mo dyan. Para makabawi ka, no? Kasi duguan talaga yung nilabas mo, eh, no? So ako na, no? 10 minutes, bro. Badanash? Yes, 10 minutes. 10 minutes. So, ito po ay, so, nasukol ka na dito kasi pronunciation, hindi naman niluhuran. Sabi mo. Kanina, nagpakita ko niluhuran, sabi mo, magbibigay ako ng ebidensya na miyembro nyo. Hindi naman po namin gawain yun. Wala pong turo yung simbahan katoliko na si Soriano, magsasalita sa TV, magdadaldal na mga kung anong blasphemy sa salita against God. Tapos luluhod kami sa harapan ng TV na nandun yung pagmumukha ni Soriano. Wala pong tinuturong ganyan yung mga pare namin. Hindi nga namin pwedeng tawaging santo yan eh. Ako ba, pwede ko bang tawaging santo si Soriano? Tingin mo, matutuwa sa akin yung mga pare namin. Sasabihin ko, di ba Father, santo si Soriano? Pagalitan ako, huwag mong kilalanin, santo yun. Hindi santo yun. Bulaang propeta yun. Inaatake na ng simbahan katoliko. Nagpapakilalang Diyos. Sabi ni Soriano, pagkasama ko Diyos, pati ako Diyos na rin. Anong magagawa mo? Tao ka lang. O, binilagyan niya na ng barrier yung sarili niya sa mga tao. 'Di ba? Ito yung sinabi niya. Pagkasama ko Diyos, pati ako Diyos na rin. Anong magagawa mo sa akin? Tao ka lang. Tapos nung dinimanda siya ng tao, tumakbo ng Brazil. Dapat wag siya tumakbo, Diyos siya eh. Di ba? Diyos-Diyosan pala, hindi pala Diyos. Ngayon sabi mo, yung mga sa ibulto nyo, anong tawag nyo? Di ba santo o karumal-dumal? Di ba aware ka na tawag namin sa ibulto namin, santo? O tanongin kita, si Satanas ba santo? Di ba hindi? Gumising na nga kayo sa katotohanan. Di ba? Sasabi mo pa, pag mahaba buhok nung bulto nyo, Diyos-Diyosan, hindi na mga to. Tingnan mo nga yan. Di ba mahaba buhok niyan? O sabihin, Diyos-Diyosan na to. Mahaba na yung buhok eh. Anong klaseng aral nyo? Ba't kayo ganyan mag-aral? Pag mahaba buhok, Diyos-Diyosan? Ay, naku naman. Una sa lahat, si Jesus kasi isa pong Nazareno. Pag sinabi pong Nazareno, ang panata po nila, nandiyan yan sa Mateo 2:23. Pag sinabi pong Nazareno, unang Samuel 1:11, may panata po yan na walang dadaang pangahit sa kanyang ulo at ito'y hahayaan niyang humaba hanggang sa matapos ang kanyang panata. Yung ginagawa ni Paul, panata niya yun nung siya ay Pariseo pa. Pero cleaner niya yun. Dahil sabi niya, kung sino man ang maging palatotol, wala kaming ganitong kaugalian.
at sa hanggang sa iglesia ng Diyos. Wala daw ganong kaugalian sa tunay na iglesia ng Diyos. Bakit kayo may kaugalian na ganon? Ibigyan nyo ng pasanin yung mga miyembro nyo. Yung mga miyembro nyo, ang hahaba na ng buhok. Yung mga babae, nakikita ko eh. Di ba ang init na nun? Di ba? Parang butsa na, pinariband man lang. Hindi naman, mukha naman kukulam eh. Ang hahaba na ng buhok ng mga miyembro nyong babae. Ang dusing na tignan. Eh, ganun bang aral? Di ba? O sabi mo, hinahalikan, jowa ko, hinahalikan ko kasi jowa ko yung hinahalikan ko. So pag jowa pala hinahalikan. O tinan mo nga to, pahalik na to eh. Tinan mo si Soriano, yung mata niya Di ba? Halikan na niya, kung sinasamba na. O kung di man sinasamba, magjowa to. Malamang. Di ba? So, ganyan lang kababaw yung argumento nyo. Ang babaw. O sabi mo, wala pa akong alam na talata. Mas kabisado ko pa yung talata about sa Diyos-Diyosan, bro eh. Kabisado ko yung mga talata sa Diyos-Diyosan, bro. No? Deuteronomio 5:8, Exodo 20 verse 4 to 5, ikalawang Korinto 6:15-17. Ang dami kong kabisadong talata, bro. Exodo 32:2. Wala akong notes, Wala akong notes, Notes ko yan lang, Yan yung nasa harapan ko, yung daldal mo. Dinagdagan ko pa ngayon talata mo eh. Mas marami akong alam na talata sa'yo, bro. Yung sinasabi doon na may mata hindi nakakakita, may bibig hindi nakakarinig. Bakit sinabi yun ng Diyos? Kasi sinabi ng Diyos, na huwag kayong manalangin dyan. Kasi kahit manalangin kayo ng manalangin yan, hindi kayo niyan maririnig. Hindi sinabi na pag meron ka nakitang rebulto na hindi nakakarinig at may mata hindi nakakakita, Diyos-Diyosan yun. Di ba? Ngayon yung Isaiah 19, 20, 21, hindi yun isang talata, 3 talata, yun na magkakasunod. 19, 20, 21, hindi lang isang talata. Anong sisitasin ko? Yun naman talaga yung sitas para doon. 'Di ba? Magsitas ako ng marami dito, maintindihan mo ba? O kunyari, magsitas ako So sa Old Testament, mga santo talaga yung ginagawang rebulto. Rebulto ng mga santo kasi yun ay nakalaan sa Diyos, Levitico 22 talatang 2. Sabi doon, inyong igalang ang mga bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan na kung si Yahweh. Kaya yung mga pinagawa niyang rebulto, mga yun po ay mga heavenly bodies na mga santo, mga anghel. Kasi po yun po yung pinasinusugo ng Diyos para ipakita ang kanyang presensya. Kaya nga dun sa Old Testament si Lot, lumuhod siya at nagpatira pa sa harapan ng isang rebulto. Kaya nga yung mga pinapagawang rebulto sa Old Testament, puro kerubin. Exodo 25:19, Exodo 26 dun sa tabernakulo, unang hari 6, yung templo, simula sa arka, rebulto, Exodo 25:19. Doon naman sa tabernakulo, binurdahan din ng rebulto. Doon naman sa kasuotan ng mga pare, kasi banal yun, binurdahan din ng mga rebulto. Yun naman templo, may mga rebulto pa rin. Anong rebulto? Puro mga anghel. Kasi po ang anghel ay mga banal. Ngayon sa New Testament, kasama na rin ng banal yung mga espiritu ng mga kaluluwang may namuhay na may kalugod-lugod sa Diyos. Hebreo 2:22-23. Kasama na rin sila doon sa kaharian ng langit na dapat nating lapitan. Pinangakuan sila ng Diyos na sa loob ng templo ng Diyos, paggagawan sila ng alaala at rebulto. Isaiah 56:4-5 sa talatang 7, tinawag na bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin, Catholic Church. Ngayon sa New Testament, sabi mo hindi nakakita, walang imahe ang Diyos. Hindi nyo alam si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kolosas 1:15. Sinabi ni Soriano yan, ba't nyo ginawa ng rebulto ang Diyos? Hindi naman nakita ang Diyos hindi kasi ka nag-isip, Soriano. Hindi mo kasi alam na letra por letra na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kolosas 1:15. Sabi nga niya sa sulat ni Juan doon sa Juan 12:45, sino man na nakakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Kaya nga doon sa talatang binigay ko sa rebulto ni Kristo, maikilala namin ang Panginoon. 2 Korinto 4:4, ang binulag ng Diyos ng sanlibutan kayo. Basahin ko nga. Yung sinisitas mo, hindi mo inintindi yung sinitas mo Sa inyo tatama yan, kasi ang aral nyo yan Yung binulag ng Diyos ng sanlibutan, kayo to. Sabi mo kami, sinaudan kita lahat ng talata mo, sabi mo Katoliko.
Walang Katoliko doon. Huwag niyo kaming lokohin, no? Si Soriano lang may sabi niyan. Sabi dito, ikalawang Korinto 4:4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo na ni Kristo, ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. O kayo pala yung binulag ng Diyos sa sanlibutan, hindi nyo nakita ang larawan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano yon? Larawan talaga ni Kristo to, imahe niya talaga to. Basahin ko sapagkat ang Diyos ang nagsabi magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Saan? Sa mukha mukha ni Jesucristo. Bakit wala kayong mukha ni Jesucristo? Kami meron. Ang meron kayo mukha ni Soriano Banal ba si Soriano? Santo ba si Soriano? Hindi. Meron ba ditong tumawag na santo kay Soriano? Meron. Kami tinatawag kaming santo Roma 1:8-7-8. Tinawag ng mga banal. Ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Kasi pag namatay kami, maging banal kami sa pananampalataya namin na bantog sa sanlibutan. Diba? Naanda kaming mamatay alang-alang sa pangalan ni Kristo. Si Soriano, sarili niyang kaso, tinakbuhan niya. Nagpunta ng Brazil. Kinasuhan siya ng rape, kapwa niya lalaki. Yung tagapunas ng katawan niya, di Diyos-Diyosan nga yan. Tapos gagamitin niyo pa yung talatang Ecclesiastes 9:15. Dukhang lalaking pantas, talaga pantas. May tagapunas ng katawan. Tapos lalaki ng rape, ng kapwa lalaki. Tapos Diyos, tumakbo, pumunta ng Brazil. Tapos yung pagpunta ng Brazil ni Soriano, hula daw yon ng Diyos. Ay mali, yung hula niya, na mula silangan hanggang kanluran, lahat ng madaanan nyo, gagawin yung Kristiyano. Si Soriano lumipad Hindi naman siya lahat ng dinaanan niya mula silangan hanggang kanluran. Lahat ba yun naging Kristiyano? Hindi, kami natupad doon. Hindi yung pagpunta ni Eli Soriano sa Brazil para kasi kinasuhan ng rape. Kami yun. Kasi mula silangan hanggang kanluran, ginawa naming Kristiyano. Nagtatag kami ng mga kaharian ng Diyos. Nagtatag kami ng mga templo ng Diyos mula silangan hanggang kanluran. Sa inyo, puro barong-barong. Time na. Question na. Question na. Dami ng talata niya na. Kaya ba? Okay, kapatid. Alam mo kapatid, wala tong pawan Gusto ko, mas maganda. Manood ka sa kwan. Surrender ka na lang bro, sabihin mo. Hindi, wait lang, Brad. Wait lang. Pakita ko lang paano ba i-open to? Yung camera, paano i-open yung camera? Hindi ko alam. Ilan na ba yung followers mo? Wait lang. Wala akong followers. Kakagawa ko Hindi lang. ka pa makapag-open camsad to say bro. Pero Papakita ko sana to, di ba ate? Wait lang. sabihin mo kasi, na Brad. lang kung ano yan. I-ano mo na lang para sasagutin kita. Sino yung pinaka magaling na defensor ng Catholic? Di ba si Darwin Gitgano? Tanong na. Di ba yung pinakamagaling na defensor ng Catholic is si Darwin Gitgano? Marami po kaming defensor, hindi lang po Pilipino, meron pa po sa ibang bansa, madami pa. Ako yung Dito sa pinakamahina, Pilipinas, pero dito sa kaya Pilipinas. kong talunin si Soriano. Sa akin ka na lang magtanong bro. Hindi. O sabi mo ikaw, sige nga, sige. Sige, tanong ko. Sa Pilipinas, si Darwin Gitgano ba ang pinakamalakas na defensor dito sa Pilipinas ng Catholic? Marami. Hindi, Si kung Brother mabasa ko. Nash. Yan, Kung mabasa pinakamalakas ko. na defensor sa Pilipinas, si Brother Kung- Nash. Yeah. Sino pa? Yung si Kuya Alvin Gitamundok, yung mentor ko. Si Father Darwin Gitgano, sino pa? Yung mga ito, si Father Darwin. si Gerber, pinakamagaling din yan. Wait lang, Brad. Sino pa? Si Brother Fred, yung Catholic, Brother- dami, lahat kami magaling Kayo yung mahina. Martin. O ito, Tanong, bro, tanong. Tanong. Kung kilala mo dito si Brother Esel, may nag-chat kasi sa akin Wait lang. Si Brother Dito. Esel, Grand kaya kong debate ilang dog. paso yun. Kilala ko yun. Takot sa akin yun. Sige nga. Sino mas magaling sa'yo? Si Darwin or ikaw? Mas magaling nga sa akin si Father Darwin. Ang tawag namin Oo nga, doon, sige. Father Darwin. Sinabi mo yan. Wait lang. Ako Sinabi mo yan. pinakamahina. Pero si Sige, Esel, wait lang. bugbog sarado sa akin yan. Yung pinagmamalaking yung Hindi si Esel. Hindi si MCGI. Esel. Hindi si Esel nga. Wait Sino? lang. Si Brad Jared to. Iglesia ng Diyos. May grand debate.
may grand debate na magaganap. Si Father Darwin at saka si Bro Jared. Panoorin nyo na lang to. Di ba? Sabi mo, ikaw yung sabi mo, mahina ka. Lalampasin mo si... Gusto ko panoorin mo to, ha? Si Jared. Alas 3. Nilampaso ko na yan, bro. Ng gabi. Maniwala ka sa akin. Huwag mo na Si Jared? ipagmalaki yan. Bro, May debate na ako yan. Next question na. Moderators time, bro. Moderators time. So, mga side bet to, bro, eh. Ang trabaho mo dito, magtanong, hindi mag-promote. Wait lang. Tat ko nga si Jared. Hindi sinendya sa akin yung Bro. photo na yun. O ito, Darwin versus... Ang trabaho mo dito, magtanong, hindi mag-promote. Ipagdibahan pa ba? Ano ba to? Bro, surrender ka na lang. Wala ka na. Ano na yung sinasabi mo dyan? Surrender ka na lang. Barangay. Gusto ko panoorin mo to. Sabi mo, Bro. si Darwin. Si Ang Jared, trabaho bro. mo, ako muna, bro. Ang trabaho mo, magtanong. Please, magtanong ka. Hindi, kasi sabi niya kasi kaya yung ilang paso si Brad Jared. Ngayon, kadibate niya si Darwin Gitgano. Tignan nga natin kung sino mananalo. Ang trabaho mo, magtanong ka. Ano ka ba? Bro, revolto topic. Focus, please. Focus, please. Revolto naman ang topic. Huwag Ba't tayong hindi tinapit manood si Brad ng Rennie? video. Hindi. Ito, grand debate na to, matataas. Tayo Bro, si mabababa lang Jared sa hindi yan iglesia natin. mataas. Ano ka ba? Bro, sinipa ko na, bro. Ay. Pero congratulations sa ganda. Wag mo, di mo sana sinipa eh. Wala na. So, May tanong sana ako doon eh. Magtatanong wait sana lang, ako. Uncle Jeremy. Sayang. Ipapromote lang. Ay, ipapromote. I-declare lang natin. Ang nanalo po sa debate ay si Uncle Boy Letra. Suko na po yung kalaban niya at iba-iba na po sinasabi. No? Ayan. So, congratulations, Uncle Boy. Salamat. So, yan. So, I think nag-enjoy naman sila, no? At naibsan yung... naibsan yung natin, no? Yung mga masasakit na sinabi sa atin ni Soriano, ibinabalik lang natin, no? Para, no? Ay, ilalagay natin ito sa YouTube. So, yan. Si Ayen sila Malabo na ang Biblia. Ha? Sabi ni Ayen sila Catholic. Grabe ito na. Abo daw yung Biblia. Ay, yung picture, yan talagang matindi. Ang tawa. Yung may wig. Nakapintan. Ay, Diyos nga din nila si ano eh. Aral nila yan. Eh. Diyos nila si ano eh. Brad Illig. No? Ay, nako. Natatawa talaga ako doon sa picture na yun. Oh, Mahabang buhok. Pero may tanong sana ako doon. May Maganda tanong rin sana yun. ako doon. Maganda rin yun. Saway. Brad Maganda Eric, rin yung ilan mo eh. Patawa mo eh. No? Pasok din. Pasok din yung patawa mo eh. Hindi ko na pigilan. Sabi ko, busy. Ano mo? Hindi makalimit talaga sa pag-tulog yun. first time ko yun ah. Natatawa ka First na talaga. Pag-iisip mo.